Nanindigan ng Philippine National Police na matibay ang mga hawak nilang ebidensya laban sa 3 individual na suspect sa pagdukot at pagpatay sa Chinese businessman na si Anson Ke at driver niyang si Armani Pabilio. Posible naman daw na may kinalaman sa pogo ang krimen. Si Christian Vascones ng PTV sa Balitang Pambansa. Solid ang hawak na ebidensya. Ito ang panindigan ng PNP matapos mahuli ang 3 suspek sa pagkidnap at pagpatay kay Anson Que. Let me be clear, our investigation is solid, thorough, and based on credible evidence. Every lead, every piece of evidence, and every step taken has been backed by facts and the law. The progress we have made is the result of painstaking police work, and we will continue to follow the trail wherever it leads. Kinilalang mga suspek na sina David Tan Liao, Ricardo Austria David alias Richard Tan Garcia at Raymond Katekista. Si Liao ay isang Chinese national na umano'y kilala sa pagkidnap sa mga may utang sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Naaresto sina David at Katekista sa Rojas, Palawan. Samantalang sumuko naman si Liao sa mga otoridad sa Camp Crame. Ginagamit umano si Liao ng mga sindikato para kidnapin ang mga Chinese na may utang sa mga operasyon ng POGO na ipinagbabawal na mula pa noong Disyembre ng nakaraang taon. Kasama siya sa 5 iba pang kaso ng pagkidnap mula 2022 hanggang 2025. Pagkakahuli po kay David Liao Tan, meron po tayong 5 pa na kidnapping case na masusolve po dahil involved din po si David Tan Liao doon sa mga insidente po na yan, na kung saan ang isa sa mga ginamit po ay yung Fort Everest na red po na ginamit po sa pagtapon po ng bangkay ni na Ginoong Anson Tan at Ginoong Armani Pabilio po. Pati po yung isa pong sasakyan din po dyan na nakita din po natin dyan po sa may Villacor Village ay siya rin pong ginamit doon po sa 5 pong kidnapping case involving David Liao Tan. 5 po yan na mga kaso po ang masusolve po natin maliban po dito po sa kaso po ni Anson. Muling binigyang diin ni Fajardo na posibleng may kaugnayan ng POGO sa pagkidnap at pagpatay kina Que at sa kanyang driver na si Armani Pabilio. Natagpuan ang kanilang mga bangkay sa Rodriguez Rizal noong April 9 matapos mawala ng 10 araw. Sinampahan ng kasong double kidnapping for ransom with homicide ang mga suspek. Ayon sa PNP, posibleng hindi lang pera ang motibo sa krimen. Napag-alamang may mga palatandaan ng pang-aabuso at pagsakal sa mga biktima. Itinanggi ng pamilya ni Que na siya ay may kinalaman sa anumang iligal na gawain ng POGO. Nagpahayag din sila ng pasasalamat kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at PNP Chief General Romel Marbil para sa agarang aksyon sa kaso. Iniulat din na $20 million ang hinihinging tubos ng mga suspek, pero nasa 200 million pesos lamang ang naibayad sa pamamagitan ng cryptocurrency. Patuloy namang iniimbestigahan kung saan napunta ang pera. May 2 iba pang Chinese na sangkot sa krimen na hinahanap pa ng mga otoridad. Inamin ni Liao ang kanyang partisipasyon at sinabing takot siyang mabiktima rin ng pagpatay. Natatakot po siya na maaaring papatay din po siya. At meron po siyang personal po na reason but which we will later reveal po once we have the clearance para magbigay po what prompted. Tiniyak ng PNP na itutuloy nila ang investigasyon hanggang makamit ang hustisya para sa mga biktima. Christian Vascones para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.